Napakaganda po yung ating inawit kanina, It is Well with My Soul. At talagang antig ng damdamin na talagang sa ating pagharap sa Diyos ay talagang hindi tayo natatakot. Sapagkat ang likas ng tao ay siya'y makasalanan at ang tao kapag may nagawang kasalanan, takot humarap sa Diyos. Pero kapag alam mo na ikaw'y pinatawad ng Diyos, it is well with my soul. Kaya hanggang kamatayan, hanggang sa tayo'y umarap sa Panginoon sa kanyang muling pagbabalik, hindi natatakot ang ating mga kaluluwa. Ngayong umaga ay ating patuloy na pag-aaralan ang part 5 na The Believer's Privileges. Mga pribileyo na ipinagkakaloob ng Diyos sa mga mananampalataya. At yung panglima ay yung tinatawag na election and dominion. At ito po ay matatagpuan natin sa 1 Peter chapter 2 verse 9 sa unang bahagi lang po ito. Okay? So, mangyari po na ating pong basahin dito na tayo tumayo at bilang paggalang sa salita ng Panginoon sa wikang Tagalog at gayon sa wikang Ingles. Sabi niya, dadapwat kayo'y isang lahing hinilang, isang bansang makahariang pagkasasadote, bansang banal, bayang pag-aari sarili ng Diyos. Sa wikang English po, sabi niya, but ye are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people. Ito po ang salita ng Panginoon. Pwede na po kayong maupo. Sa banal na kasulatan ay makita natin, lalo po sa gospel, ay makikita po natin yung salita na the cause of discipleship, yung pagsunod sa Panginoon. Okay? Last Sunday ay diniscuss natin ito yung cause of discipleship. Sabi, kung gusto mo raw sumunod sa Panginoon, sabi niya, ang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Mabigat yun, di ba? Kung mamimili ka sa nanay at tatay mo, pagsunod sa Panginoon, ibig sabihin yung pananampalataya mo. Susundin mo ba yung nakagisna ng magulang mo o yung pananampalataya sa Panginoon? Kung mamahalin mo ang magulang mo, hindi ka karapat-dapat sa Panginoon. Pangalawa, ang umiibig sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang isang magandang halimbawa nito ay si Abraham. Lalo si Abraham sa Old Testament. Matanda na sila, nagkaroon siya ng kaisa-isang anak na si Sarah. Nung binigyan siya, tinas siya ng Panginoon. Ano sabi? Ialay mo yung anak. Sinunod ba ni Abraham? Hanggang sa papatay niya. Pero nung nakita ng Panginoon, na handa siya sumunod, magtitiwala siya sa Diyos. May kapangyarihan Diyos, kahit patayin niya yung anak niya, kayang buhayin. Yun ang makikita natin, iniibig niya ang Diyos kaysa sa kanya. Marami kasing tao, kaya lang napunta sa Diyos dahil may hinihingi. Di ba? Dito, minsan pag binigyan ka, nalimutan na ang Diyos. Ayan. Kaya, mahalaga ang Diyos yun po. Kung gusto nyo talagang sumunod sa Panginoon, mahalin mo siya kaysa sa nanay mo at tatay mo, kaysa sa mga anak mo. Okay? Hindi lang yan. Meron pa hong binabanggit ang Biblia na sinasabi doon sa Luke, no? Chapter 14, verse 28 to 33. Ang katotohanan ito ay yung tungkol sa isang tao na magtatayo ng tore. Sabi niya, bago ka magtayo, ay magpaplano ka muna, magkukwenta ka. Nung isang araw, nandiyan si Pastor Ray, sabi niya, nagpaplano kami gumawa ng bahay kubo sa Batangas. So, nagdodrawing kami. Nag-i-estimate kami kung magkano kasi pangit naman nung simulan ito at hindi matatapos. Ano yung gano'n nangyari noon sa Tulos? Pinasimulan, 11 poste, 7 poste, hindi natapos. Nakakahiya. Pag ikaw ay gagawa ng isang tore o bahay, planuhin mo muna, estimate mo. Kasi, ang sabi, pagtatawanan ka kapag hindi mo natapos. Pangalawa, kung ikaw naman ay hari, meron ka rin 10,000 na tao, sundalo, at ang kalaban mo ay 20,000. 1:2, di ba? Ibig sabihin sa isang tao mo,
Kinakalang pumatay siya ng 2. Eh kung hindi kaya, napapahiya ka, sabi, makipagkasundo ka na kagad. Yun po ang sinasabi ng Biblia tungkol sa cost of discipleship. Bago ka lumalaot, sasabihin mong susunod ka sa Panginoon, pag-isipan mo mabuti. May kabayaran yan, may halaga. Ibig sabihin, meron kang mga bagay na aalisin. Yung bisyo mo, masamang pamumuhay mo, aalisin mo yan. At yun po ang dahilan kung bakit maraming tao ay ayaw manampalataya sa ito. Mahal nila yung mga bisyo nila. Mahal nila yung kasalanan nila kaysa sa Panginoon. Nalala yung isang mayamang lalaki, lumapit siya sa Panginoon. Siya pa yung sabi, Panginoon, anong gagawin ko para ako magkaroon ng buhay na walang? Siya pa ang lumapit sa Panginoon. Sinabi ng Panginoon yung 10 utos, sabi niya, nagawa ko yung yabang nyo. Kaya sabi ng Panginoon, sige, ibenta mo yung kayamanan mo at pamigay mo sa mahirap. Ano nangyari? Nalimot siya. Ibig sabihin, mas mahal niya ang kanyang kayamanan. Nagtitiwala siya sa kanyang kayamanan. Kasi sa Diyos. Okay? So, yung po ang tinatawag na cost of discipleship. Pero sa ngayon, yung ating dinidiscuss ngayon, the privilege, hindi po to dinidiscuss natin kung ano yung halaga ng ating babayaran, kundi ano yung makakamit natin. Ano yung ibibigay ng Panginoon sa atin, ano yung mga pribileyo. Okay, iniwan mo yung magulang mo, sumunod ka sa Panginoon, nagtiwala ka sa Kanya, ano ang mga benepisyo? Yung po ang ating i-discuss ngayon. Okay? So, ito po yung ating i-discuss, yung cost, okay, involved, and i-assess po natin yung cost. Okay? So, the great emphasis in many ways of the New Testament, the cost of discipleship and the cost of following Christ. May halaga po yan. Hindi basta-basta po yan susunod ka. Okay? Kaya yun po yung iba ayaw eh. Dahil meron silang iiwan. Okay? At magtitiwala sa Diyos. Pero ngayon, ang ating pag-uusapan ay hindi po natin yung pag-uusapan yung halaga o iiwan natin, kundi ano yung tutubuin natin. Dahil nag-iwan tayo ng mga bagay at nagtiwala tayo sa Panginoon, ano yung makakamit natin na dividendo? At pagpatalakayin din natin yung ano yung reward sa ating pagsunod. At tatalakayin din natin yung mga kayamanan o treasures, okay? At yung mga riches, no? Kayamanan nga, at mga bagay na what we receive, not what we give. Okay? And also, kung ano yung ating tinataglay na, yung ating possessions, hindi yung ating iiwan o aalisin sa ating buhay. Ang mga bagay na ito ay tinatawag na the great spiritual riches and the treasures, possessions of all true believers. Okay, kaya po kahit financially, materially, kapos ka sa mundo na ito. Pero kung talagang totoong mananampalataya ka, mayroong tubo, may gantimpala, may kayamanan na makakamit ka dahil sa iyong relasyon sa Panginoon. Okay? So ito po yung focus ng ating pag-aaral sa 1 Peter na sinasabi ni Pedro, mga spiritual privileges. So yan po ang ating pagbibigyan ng pagpapahalaga, yung tinatawag na spiritual privileges. What does it pay? Ano yung ating mapapakinabangan? Ano yung ibibigay sa atin ng Panginoon? Ano yung mga benepisyo na meron tayo? Ito yung mga what are the possessions na mayroon tayo sa ating buhay dahil sa ating relasyon sa ating Panginoon. Okay, excited po ba kayo na makita yan? Dahil hindi po kasi nakikita ng iba yan eh. Okay? Bulag sila. Ang nakikita po lang nila ay yung mga material na bagay. Yung mga kaaliwan ng mundo nito. Okay? Pero titingnan po natin yung mga spiritual privileges ng Panginoon. So, ang gusto po ng Panginoon ay ibigay sa atin, okay? Sabi po sa Romans chapter 9, verse 22 to 23, sabi niya, kahit nais niyang ipakita noon ng Diyos ang kanyang buot at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, buong tiyaga pa rin niyang pinagtiisan ang mga taong dapat sana'y parusahan at lipunin. Alam niyo, karapatan ng Diyos dahil siya'y Diyos na banal
at tayo makasalanan, ay sabi, nais ipakita na ng Diyos noon ang kanyang puot at ipakilala ang kanyang kapangyarihan. Pero ano sabi? Buong tiyaga niya pa rin pinagtisa ng mga taong dapat sana'y parusahan at lipunin. Bakit? Sabi niya sa verse 23, ginawa niya iyon. Bakit? Upang ipakilala ang kanyang walang kapantay na kadakilaan sa mga taong kanyang kinahabagan na noong paman inihanda pa niya para sa kaluwalhatian. So lahat po ng tao dapat lamang parusahan, pero meron po siyang kinahabagan. Kung gusto niya po, sabi niya ay God then, okay, wanting to pour out ipikaloob sa atin, tayong mga mananampalataya kanyang pinili, tayo yung mga sisigla ng kanyang habag, at ng the riches of His glory. Lahat ng tao ay makasalanan, karapat dapat parusahan. Kanya, nung nagkasala si Eva si Adan, ang sabi ng Panginoon, pag kinain nyo, walang pagsalang kayo, mamamatay. Nahabag ang Diyos, hindi kaagad sila pinatay. Dapat sila, di ba? Sabi ng Diyos yun. Dahil hindi ng buong sangkatauhan. Sabi niya, dahil kay Adan, lumaganap ang kamatayan. Pero nahabag din siya. Bakit? Para ibigay ang kanyang habag at makita natin ang kanyang kaluwalhatian. Yung kayamanan kapag ikaw ay naging Kristyano. Yun po ba yan? Okay. So I hope na makita natin ito yung mga bagay na makikita natin tungkol sa riches. No? Ito yung mga talata. Okay? Sabi niya sa Romans 11:12, sabi niya ngayon, kung ang kasalanan ng mga Israelita ay nagdulot ng masamang pagpapala sa sanlibutan, okay? So nagkasala po yung bansang Israel, at kung ang kailang pagbaksak ay nagdulot ng masamang masagan ng pagpapala sa mga hintil. So nung nagkasala sila, naging pagpapala naman sa mga hintil na katulad natin, gaano pa kaya kapag nagbalik loob sa Diyos ang buong Israel? So dito po tinatalakay ng Panginoon yung riches for the nation, may kayamanan, and riches in Christ. Those are not just future na mangyayari, okay, sa pagbabalik ng Panginoon, kundi ito ay nangyayari na sa kasalukuyan. Okay? Yung habang ng Diyos ay hindi lang sa bansang Israel, maging sa mga hintil na katulad natin. Okay? So, tingnan po natin din sa Romans 11:33, sabi yung the depth of the riches, yung lalim o lubhang, sabi niya sa Tagalog ay lubhang napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarok ng karunungan at kaalaman. Talagang alam nyo, yung ating kaisipan, lalo na kung hindi tayo espiritual, hindi tayo lagi nagbabasa ng salita ng Diyos. Talagang kung material na bagay lang tayo, gusto lang natin yung prosperity, health lang tayo, hindi natin makikita ito. Pero kung tayo espiritual, sa may lubhang napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Hindi ito matarok ng kanyang karunungan at kaalaman. Sino ang makakapagpaliwanag ng kanyang mga kapasyahan? Sino ang makakaunawa sa kanyang mga pamamaraan gaya ng susulat? So dito po makita natin at alakayin natin yung mga bagay na kayamanan, the spiritual riches. Okay? Pero ang inaalo kasi ng mundo ngayon ni Satanas, di ba? Sabi niya, nakita mo yan, ibibigay ko sa iyo. Yan din ang itinuturo ng maraming mga pastor ngayon, ng mga teacher, prosperity teaching. Material na bagay. Maging tayo ang sukatan natin ng success ay pera. Di ba? Yan ang basin natin. Pero hindi nyo nakikita yung mga kayamanan na spiritual. Okay? At ito nga makita natin sa Ephesians chapter 1, verse 7 to 8. Sabi niya, in Christ we are made rich. In Him, sabi sa Tagalog, ay English, in Him we have redemptions, dahil katubusan through His blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace, which He lavished upon us in all wisdom and insight. Sa Tagalog po sabi ay, tinubos tayo ni Kristo sa magitan ng kanyang dugo, at sa gayon ay pinatawad ang ating mga kasalanan, ganoong kadakila ang kanyang kagandahan loob. Diba sabi ko sa inyo, lahat ng tao deserve na kapuotan
at mapahamak. Pero anong ginawa ng Diyos dahil sa kanyang kayamanan na naki Kristo? Meron siyang kagandahang loob. Okay? Na ano sabi? Na ibinigay sa atin sa magitan ng kanyang karunungan at kaalaman. Okay? So, makikita po natin ito, ibinigay na, nasa atin na. Hindi yung mapapasa atin pa. Kapag ikaw'y kinahabagan ng Diyos, pinatawad, tinanggap mo na ang kayamanan iyon. In Christ, we are made rich. Kasi hindi kayang bayaran ng kayamanan ng mundo na ito yung kaligtasan ng ating kaluluwa. Diba? Sabi sa Matthew 16:26, anong mapapala ng taong makamtan niya ang kayamanan ng mundo na ito, mapahamak ang kanyang kaluluwa. Ibig sabihin, hindi kayang bayaran. Mapasa iyo ang kayamanan ng mundo na ito, hindi mo kaya bayaran ng iyong kaligtasan. Bagkus yung kayamanan ng mundo ito ang maglalayo sa iyo sa Diyos. Diba? Maraming ganun. Dahil sa kayamanan, sabi niya, pag-ibig sa salapi, napalayo sila. Mas ginusto nila yun. Okay? Pero kapag ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, nandoon ang totoong kayamanan. Ano pa sabi sa Ephesians chapter 2, verse 7, sabi niya, the surpassing riches of His grace in kindness towards us in Christ Jesus. Sabi niya, ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat, kita niya, na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa mamagitan niya sa atin, sa mamagitan ni Kristo Jesus. Hindi masukat. Ano yung matin kami ng pastoral conference? Ang tinalaki namin doon ay ministering godly seal. Kasi merong seal na yung pagiging deboto mo, pwedeng bad yung pagiging sikap mo. Nakita namin bilang mga pastor, baksa kami sa mga seal, yung pagiging masikasik. Ang dami na sa kaya sabi ko namin, Lord, we thank you. Pinili mo kami because of your grace. Hindi kami talaga. Buti na ang kaligtasan natin. It is by grace. At tayo naglilingkod, it is by grace. Ang taas ng standard ng Diyos. Sabi, kung tayo mga pastor, hindi tayo makaabot, lalo na yung mga miyembro natin. Diba? Kaya pasalamat tayo sa biyaya ng Diyos. At mamaya, makikita niyo yung doctrine of grace na ito. At sabi ko nga, sabi hindi masukat na kasaganaan ng loob, kagandahang loob ng Diyos. At sabi pa dyan sa Ephesians chapter 3, verse 8, the unfathomed riches, di masukat na kayamanan ni Kristo. Sabi ako, ang pinakahamak sa lahat ng mga pinili. Ang nagsasalita po dito ay si Pablo. Alam natin, taga-usig siya, di ba? Pumapatay siya ng mga Kristiyano. Sabi niya, gayon man, minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang natatanging karapatang ito, ang mga ng mabuting balita sa mga hindi tungkol sa hindi masukat na kayamanan ni Kristo. Para sa kanya, sabi ni Pablo, ako ang worst sinner. Hindi ako karapatan. Pero yung makita natin, hindi niya masukat ang kayamanan ng abad ng Diyos. Bakit siya pinili? Diba? And then sa Ephesians chapter 3 verse 16, the riches of His glory, yung kaluwalhatian niya. Sabi niya, dinadalangin ko, palakasin niya ang iyong buhay spiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang espiritu. The riches of His glory. At yun nga po ang ganda. Dahil sa kanyang paghabag sa atin, ipapakita ng Diyos ang kaluwalhatian niya sa ating buhay. Okay? At yun nga po ang nangyari kay Pablo na dati si Saulo. Makasalanan siya, kinahabagan siya ng Diyos, pero makikita natin yung kaluwalhatian ng Diyos. At tungkol naman sa ating mga pangangailangan bilang mga mananampalataya, sabi niya, according to His riches. Okay? Hindi yung according sa bank statement natin, according sa ating stocks o kayamanan, hindi. At sabi niya, at buhat sa hindi maubos na kayamanan ng Diyos, ibinibigay niya ang lahat ng iyong kailangan sa magitan ni Kristo Jesus.
Ano yung iba, yung rich young ruler, di ba? Nung sinabi ng Panginoon, ibigay mo yung kayamanan mo, baka teka, mauubos ang aking investment, mauubos pera ko, baka gutom ako, tama? At maraming iba, ganun, ayaw nyo sila. Hindi nyo alam na kapag kayo sumunod sa Panginoon, hindi mauubusan ang kayamanan ng Diyos. Tama ba? Naranasan niyo po ba yan? Ako naranasan namin yan. Ako magpapatunay yan. At yung mga pastor na ating mga nasa kabundukan. So dito po makikita natin, tinatalaki natin ang tungkol sa kayamanan, ano yung mga bagay na meron tayo ngayon, at ano yung makikita natin na mayroon ang isang Kristiyano at hindi ito yung kawalan. Okay? At kapag ating pong pinag-aaralan ng mga bagay na ito, ay ito'y sana'y magbigay sa inyo ng kaligayahan, punong-puno ng pasasalamat kapag ating itong iniisip at pinagbubuli-bulay. Paano po? Kailan po nagsimula yan? Paano natin nakamit ang mga pagpapala niya? Ayon po sa ating pag-aaral sa 1 Peter chapter 2 verse 4, and coming to Him. Nung tayo ay lumapit, sabi niya, lumapit kayo sa Kanya, siya ang batong buhay na itinakwil ng mga tao, mulit pinili ng Diyos na mahalaga sa Kanyang paningin. Kita niyo? Doon po nagsimula yan. Nung tayo ay lumapit sa Panginoon, tayo ay naging rich. Okay? Nung tayo ay lumapit sa Panginoon, that all spiritual privilege becomes our, okay? And we are blessed with all spiritual blessings in the heavenly. Okay? Ang tao, kaya ayaw nilang lumapit sa Panginoon, ayaw nilang iwan yung kayamanan ng mundo nito. Pero silang, ayoko umalis, baka hindi ko maiwan bahay ko. Hindi ko maiwan yung mga alagang baboy ko o mga business ko. Diba? Yan ang mga dahilan. Malulugi ako, sayang isang araw, malakas benta pag-linggo. Diba? Akala na kawalan ang lumapit sa Panginoon. Hindi po katulad tayo nang tinuturo naman ng iba, magbigay kayo, yayaman kayo, pagpapalain kayo na pambobola lang yun, ginagawa ng mga pastor. Hindi po. Pinansyal ang sinasabi ko po dito. Ang tinutukoy po natin yung mga spiritual privileges na sinasabi ng ating Panginoon. Okay? So, tingnan po natin mabuti at malalim ang mga kayamanan ng mga kabutihan ibinikakalob sa atin ng Panginoon. Okay? Yan po ating. At yun siya sabi niya sa Romans chapter 2 verse 4. Sabi niya, the riches of His kindness. Sabi niya, baka naman gusto niyo pang hamakin ng Diyos. Dahil siya napakabait, mapagpigil at mapagpaumanhin. Sabi ko sa inyo, every time na nagkasala tayo, pwede tayo. Alala niyo yung isang kwento na yung nagdadala ng tabernakulo, nahulog lang, di ba? Hinawakan niya yung polio fall siya, nangyari, namatay siya. Ganun ang kabangan ng Diyos. Diba? Yung kinain ng anak ng isang pare, yung mga namatay din sila. Natupok sila. Ganun ang kabangan ng Diyos. Pero ngayong makita natin yung habag niya, kapag ikaw ay pinili niya at kinahabagan ka niya, napakabait niya, mapagpigil siya at mapagpaumanhin siya. Tama? So yan po yung makikita natin. Kaya sa ating pong pag-aaral ng ating mga spiritual privileges, meron po tayo tinatawag na kaleidoscope. Alam niyo po ba yan? Yung kada ikot nyo ay iba-iba ang bugis. Ganda. Kada ikot, ganda. Ganyan din sana sa ating pag-aaral na ito ay makita po natin iba't iba. Kagaya ng una, yung ating unang pribileyo ay yung with union with our Lord. Meron tayong ugnayan sa Diyos sa verse 5. Hindi ko na po anin yan. Reviewin nyo na yung ating mga tape o yung mga record. At yung pangalawa, meron po tayong admission o access to our Lord kasi tayo din ay naging pari. Ang pari lang po ang merong access sa Holy of Holies o sa presence of God. Pangatlo ay tinalaki natin yung security with our Lord. Ang sino mang lumapit sa Panginoon, ay sabi, hindi ka mapapahiya. Hindi ka mabubudol. Hindi yung, it's a prank. Nagtiwala ka tapos sasabi sa iyo, it's a prank.
Kaya, sorry, naloko kita. Ang dami ganyan. Kinuwento na aking kaklase sa niya, oh, naalala mo ba na hindi ako nag-invest sa iyo dahil merong sinabi ganito, madodoble yung pera ko. Ang sabi niya sa akin, nawala lahat. Nabudol siya. Nawala. Gano'n, diba? Lalo na ang buhay mo. Ipinagkatiwala mo ang buhay mo na pangwalang hanggang yung eternity mo. Tapos sasabihin niyo sa iyo, sorry, hindi kita kilala. Pero kapag ikaw ay lumapit sa batong buhay na si Jesus Christ, you have security. And then, last Sunday, diniscuss natin yung tungkol sa affections for our Lord. Okay? At yung pagmamahal. Alam natin na ang Panginoon lang ang nagmamahal sa atin. At wala na pong higit, no, na karanasan yung magmahal ka. Diba? Yun po ang nagbibigay sa inyo ng kasiglahan. At ang sabi nga po ng Panginoon sa Ephesians chapter 6, verse 24, a love incorruptible. Okay? Hindi siya nabubulok. Hindi siya nanlalamig. Okay? Hindi kumukupas. Ang sabi niya, ang pagpapala ng Diyos ay sumainong lahat sa inyo na umiibig na walang maliw sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? Hindi nagmamaliw. Hindi nagbabago po ito. Okay? Meron pa bang masaya na yung joy of love? Talaga pag in love ka, masaya ka, di ba? Yung emotion mo ay punong-puno. Talagang nasisiyahan ka kapag in love ka. At yan po yung nararanasan natin, yung po yung mga pribileyo kapag ikaw ay nagmamahal sa Panginoon. At maliwanag po yan na sinasabi sa sa ating diniscuss last Sunday sa 1 Peter chapter 2 verse 7 to 8, sabi niya, kaya nga mahalaga siya sa inyong mga sumasampalataya sa Kanya. Okay? Kapag tayo ay sumasampalataya sa Panginoon, mahalaga siya. He is precious. Okay? Priority natin siya. Okay? At yan po ang inabanggit dito. Sabi nga ay yung affection is one of the greatest, a great spiritual privilege. Kasi only believer truly value Jesus Christ. Mga mananampalataya lang po. Okay? Sa mga mananampalataya lang po, siya ay minamahal. He is beloved. He is precious. Diba? Meron pa kayong mas mahalagang possession, cellphone, jewelry, bahay, stocks, kaysa kay Jesus Christ. Kung totoong mananampalataya kayo, ang pinakamahalaga sa inyo ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Para sa atin, He is prized above all. Siya na, walang maitutumbas. He is priceless. Walang pwedeng itumbas sa Kanya. Pero sa kabilang banda, sa verse 8 sinasabi, sa ating tinalakay. On the other hand, ano nangyayari sa mga unbeliever na siyang disobedient at hindi nagmamahal sa Panginoon? Ano mangyayari sa kanila? Sabi sa Bible, they are doomed by their disbelief. Mapapahamak sila dahil hindi sila naniwala kay Jesus Christ. Sila ay napahamak dahil hindi sila sumunod sa Panginoon. At sila ay napahamak dahil lack of love. Kaya it is a privilege para sa mga mananampalataya ang magmahal, bigyang prioridad, pagpapahalaga ng Panginoon. Kasi ang mga hindi mananampalataya, hindi siya minamahal. Hindi siya binibigyan ng pagpapahalaga. Kaya sabi ni Pablo sa Corinto, sumpain ang sinumang walang pag-ibig sa Panginoon. Na mga kapatid, I hope this is the reason why you are here. Bakit kayo narito? Because you love the Lord. Okay? You love the Lord. You love the brethren. And that's the reason. Pero yung iba, walang pagpapahalaga. Okay? Ano sabi ng Panginoon? Mapapahamak sila. Sabi ni Pablo, sumpain. Okay? Ngayon, ay datako tayo ngayon sa ating pag-aaral ngayon. Yung una nga ay yung privilege, union. Napakaganda na meron tayo ugnayan sa Panginoon. Pangalawa, may admission o access, makalapit tayo through prayer. May katiyakan tayo. Yung pang-apat, may pagmamahal tayo sa Panginoon na hindi kagaya ng iba, na walang pagpapahalaga, walang oras, walang panahon.
Hindi siya binibigyan ng takdang debosyon o pagmamahal. Ngayon naman ay panglima ay we are chosen by our Lord. Okay? Yan po na Panginoon. Sabi nga po sa 1 Peter chapter 2, 9, 8, ngunit kayo ay isang lahing pinili. Okay? Grupo ng maharlikang pari, isang bansang nakalaan sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos. Okay? So, wikang Ingles, makikita natin yung sinasabi dito. But you are a chosen race. Okay? So, maliwanag po yan na pinili po tayo. Yung salitang but, ngunit, is a very strong. Okay? Madiin po yun. Okay? Kasi nga po, makikita natin sa verse 7 and 8. Di ba? Sa verse 7, para sa mga believer, minamahal natin siya. Pero sa mga unbeliever, itinakwil siya. Tama? Kaya sa verse 9, sinabi, but, ngunit, inulit niya diniin kung merong mga tumanggi, hindi naniwala kay Jesus, ngunit kayo, ay, badiin po yan, but, okay, on the other hand, you are a chosen race. Ganyan? Maliwanag po yan na chosen, sabi po sa Greek word ay genos, a chosen race. Ang ibig po sabihin ng genos ay speaks of source, nang galing, saan galing yan? O saan ka bang lahi? Saan ka bang bansa? O, sabihin natin, pag may nakita kaming mga Pilipino, kabayan, saan ka sa atin? Ay, galing ako sa Batangas. Diba? Alam mo, diba? Yung pong ibig sabihin ng genus. Okay? Race. Okay? So, sabi po ng Biblia, we are chosen race. We are elect race, okay, coming from a special source. Saan? Namely, God, ang Diyos ang pinagmulan natin. Okay? Siya po yung pumili sa atin. So, yan po ang maliwanag. At sabi nga po dito, tuloy lang po natin, sabi niya sa verse, sa Deuteronomy, mapapansin po natin, yung sulat ni Pedro, from verse 4 hanggang 9, makikita natin, galing po ito lahat sa Old Testament. Kaya ito, binanggit niya na ulit. Ano yung pinagkuhanan niya? Sabi, kayo ay bansang itinalaga kay Yahweh. Hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging kanyang bayan. Ito niyo? Sinong pumili? Saan kanyang galing? From God. Pinili niya kayo at inibig, hindi dahil mas marami kayo kaysa sa ibang bansa. Sa katunayan, kayo nga ang pinakakaunti sa natin. So, ang pagpili ng Panginoon, hindi paramihan. Malakas kayo, marami kayo. Kukunti nga kayo Pero pinili kayo ng Panginoon, di ba? And then, sa verse 8, sabi niya, pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Ang basihan ng pagpili ng Diyos dahil sa kanyang pag-ibig at sa kanyang covenant kay Abraham, di ba? Ito ang dahilan kaya niya kayo iniligtas sa kamay ng Paraon sa magitan ng kanyang kapangyarihan. Kaya pakatandaan ninyo si Yahweh, ang inyong Diyos ay Diyos talaga. Hindi siya Diyos-Diyosan. Siya ang Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Kapag nangako po ang Diyos, ginagawa niya po yun. Okay? Ano mo yun? So, ang pinagmulaan ng pagpili ay mismo sa Diyos. Okay? Hindi po siya sumisira. Ngayon, sa kaisipan ni Pedro sa kanyang pagsulat, okay? Ang nasa isip niya ay hindi lang yung bansang Israel, kundi ang nasa isip niya rin ay nakikita niya ang church ngayon. Ito yung group of believer. Ito yung mga tinubos, the redeemed community of God. Ito yung mga pinili niya. Kung paano ang Israel sa old ay pinili ng Diyos for a special purpose within His plan. Saka niyo po ba yun? Kinote niya po yung Old Testament, pero nasa isip din niya ang mga mananampalataya sa kasalukuyan. Tingnan niyo. Sabi niya sa Isaiah 43 verse 21, the people whom I formed for myself, ang Diyos mismo.
Genos is a race. Ang pinagmulan niya mismo ang Diyos. Kaya sa Manila, nang ko sila upang maging aking bayan, upang ako'y kanilang laging papurihan. Ito ang layunin ng Diyos kung bakit may pinili siya. Para ano? Maging bayan, pag-aari ng Diyos. At anong gagawin natin ng bayan dito? Lagi siyang papapurihan. Okay? So, makita po natin dito, sa Old Testament pa lang, ay in-identify ng Diyos ang kanyang bansang Israel. People Israel as a chosen people. Diba? Pero sa kasalukuyan, sa New Covenant, at ito yung binabanggit ni Pedro, but now, meron sabi siyang new chosen race, a new chosen genus. Okay? A people that has come out of the life source of God Himself, galing mismo rin sa Diyos. At sila ay pinili rin ng Diyos. Okay? Tingnan nyo. Ano yung katunayan? Ano sabi ni Pedro sa kanyang unang sulat? Sino yung kanyang sinusulatan? Ganyan po ang dapat nakita natin yung konteksto. Sabi niya, mula kay Pedro, isang apostol na Jesucristo. Sino yung kanyang sinusulatan? Sa mga hinirang ng Diyos na nasa iba't ibang lalawigan ng Pontio, Galacia, Cappadocia, Asia, at Bithynia. Okay? Ano pa sabi niya? Kayo ay pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang kaalaman sa mula't mula pa at pinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Jesucristo at malinis sa magitan ng kanyang dugo. Sumagana nawa sa inyo ang pagpapala at kapayapaan. So ito yung mga modern na mga believers ngayon na naglipana sa iba't ibang lugar ng Asia. Ito yung sinusulatan ni Pedro na kayo pinili ng Diyos. Kung ang bansang Israel ay pinili ng Diyos, meron din siyang pinili at yun nga yung mga church na niredeem niya. Okay? Kaya ito po yung napakaganda ng mga talatang ito na ating tatalakayin. Napakahaba po nito. Tingnan nyo, paano siya pagpili. Okay? Sabi niya, sa John 15 verse 16, sabi niya, hindi ninyo ako pinili. Pangalan nyo ba kayo? Hindi kayo ang pinili. Ang sabi ng Panginoon, kayo ang pinili ko. Pinili ko kayo upang magbunga at manatili ang inyong bunga, upang anumang hingi nyo sa aking Ama, sa aking pangalan, ay bibigay ko sa inyo. Okay? And then sa Acts chapter 13, verse 48, sabi niya, nang marinig ng mga hintil ang mga salitang ito, sila'y naggalak at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya, at sumampalataya ang lahat ng hinirang para sa buhay na walang hanggan. Ito po ang ating doktrina kapag nangaral po tayo ng mabuting balita, yung tinatawag na effectual calling, mag-response po yung mga pinili ng Panginoon. Okay? So, maliwanag po dito, sino ang nag-appoint sa mga pinili for eternal life at para sila manampalataya? Maliwanag po sa ating talatang binasa, God appointed them to eternal life. Ang Diyos mismo. Maliwanag po, di ba? And then, tingnan natin sa Romans chapter 9, verse 13 to 16. Sabi po dito, ayon sa mga nasusulat, minahal ko si Jacob at kinabutan ko si Esau. Usually kasi, ang panganay ang binibigyan ng di ba, ng pangako o yung inheritance. Pero sabi ng Panginoon, minahal niya si Jacob, yung pangalawa, kaysa kay Esau. At sabi ngayon, masasabi ba natin hindi makatarungan ng Diyos dahil dito? Hindi. Kasi marami nagko-question about the sovereignty o pagpili ng Panginoon. Sabi naman, hindi makatarungan ng Diyos. Dapat kasi sa law niya panganay Di ba? Maliba kay Erika, panganay na siya, wala nang kasunod. Wala lang, pamilya. Pero kapag merong panganay kay CJ o kay Jet, mas pinili yung si Jacob kaysa kay Esau. Anong reason ng Panginoon? Sabi sa verse 15, sapag ganito ang sabi niya kay Moses, mahahabag ako sa nais kong kahabagahan at maaawa ako sa nais kong kaawaan. Kaya ang kaligtasan natin, it is the mercy of God. Kaya kapag may mahal tayo sa buhay, hihiling natin, Lord, kahabagan mo sila, kahabagan mo kami. It is on the mercy of God. Okay? Maliwanag kung gayon ang pasya ng Diyos na nakabatay sa kanyang habag at hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng tao.
Ganyan. Ganyan po ang pagpili ng Panginoon. And then sabi pa sa Romans 11:5, yung remnant according to God's gracious choice. Ganyan din ang kasalukuyan, meron pang nanalabi. Mga hinirang ng Diyos dahil sa kanyang kagandahan loob. And this is the reason kung bakit hindi pa nililipo lang Diyos ang mundo dahil meron pang natitirang mga pinili niya na hindi pa nagre-respond sa kanya. Okay? Alala niyo yung pag kay Abraham, susunugin na ang Sodom and Gomorrah, sabi niya, kung may 50, kung merong 45, may 50 for pababa ng pabae, di ba? Wala Ang natitira lang doon ay si Lot, asawa at anak. Yung asawa pa, lumingon pa. Lagi asin pa. Ibig sabihin, tatlo lang. So, pinipigil yung pagpuksa dahil doon sa nananabing remnant o pinili niya. Ganon din po ngayon. Kaya hindi pa siya dumarating. Yung puot ng Diyos ay hindi pa dumarating dahil meron pa siya mga piniling hindi pa nagre-respond sa pananampalataya sa Panginoon. Okay? Kaya makita natin remnant according to God's gracious choice. Meron pa siyang pinili. And then sa 1 Corinthians chapter 1 verse 19, we were called by God into fellowship with His Son. Amen? Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Jesucristo ng ating Panginoon. So maliwanag po dito sa mga talatang ito na ang Diyos mismo ang tumatawag at pumipili sa atin. Kaya sabi niya sa Ephesians chapter 1 verse 3 to 5, purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, pinagkalooban niya kayo ng lahat ng pagpapalang spiritual na makakamit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Tingnan nyo, bago pa likain ng sanlibutan, kailan kayo pinili? Kahapon? Nung makaluma? Nung pinanganak ka? Nung nakatapos ka, nag-graduate ka ba? Nung masigasig ka to? Kailan? Bago pa likain ng sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging kanya sa magitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harapan niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Paano mo malalaman na ikaw'y pinili ng Diyos? Kasi nakipag-isa ka kay Kristo. Minahal mo si Kristo. Sumunod ka kay Kristo. Yung mga tumanggi kay Kristo, hindi sila. Natin yun. So sabi pa dyan sa verse 5, sabi, tayo kanyang pinili upang maging anak sa magitan ni Jesucristo. Yan ang kanyang layunin at kalooban. Kaya po sila nagiging anak ng Diyos ay dadaan sila kay Kristo. Diba naalala nyo last Sunday, hindi natin maiiwasan si Jesus Christ, siya yung bato. Yung bato, it's either manampalataya ka o magiging katitisuran niyo. Kahit nga anong tanggi mo kay Jesus Christ, pero pag pinresent sa iyo si Jesus Christ as Savior and Lord, siya yung namatay, siya yung pag-asa natin, at ikaw ay nag-response na ng palataya, ikaw ay pinili ng Diyos. Pero kapag tinanggihan mo, kinalaban mo at tinanggihan mo siya, paparusahan ka ng Diyos. Nakasalalay po sa ating pagkilala sa Panginoon, Jesucristo. Kaya sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Okay? Then sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 4, sabi ang mga kapatid, nalalaman natin na kayo pinili ng Diyos sa na nagmamahal sa inyo. So maliwanag po yan na siya ang pumipili. And then sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 13, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, dapat namin magpasalamat palagi sa Diyos dahil sa inyo, kabilang kayo sa mga unang pinili niya upang pagkalooban ng kaligtasan sa magitan ng Espiritu Santo at ng inyong pananalig sa katotohanan. So, sana maliwanag to sa mga talatang ito, na maliwanag na ang Diyos ang pumili sa atin, hindi tayo ang pumili sa Kanya. Kaya po tayo nakalapit sa Kanya dahil pinili niya tayo bago ka pa nilikha ang mundo. Bago ka pa ipinanganak ng nanay mo, pinili ka niya. Kaya diba napakagandang pribilehiyo. Tama po ba? Ilang milyon na tayo sa Pilipinas? 120 million.
Sa Pilipinas pa lang yun. Ilang bilyon na tayo sa buong mundo. Ilan ang pinili ng Diyos para tumila. Pero maraming mga tao, tinatanggihan ng Diyos. Hindi siya kinikilala. Yung pang mga mayayaman, artistang iniidolo natin, nagsasabing, the God, the Creator of universe, hindi nila parang pasalamatan. Minumura pa nila, ginagamit pa nila sa pagmumura ang pangalan ni Jesus Christ. Ganong katindi ang paglapastangan nila. Pero sa mga totoong mananampalataya, napakalaga ni Yesu Cristo. Siya yung ginamit ng Diyos na pangbayad sa ating mga kasalanan. Okay? Hindi po madali ang ating kasalanan. Binayaran po yan. Hindi po pwede sa Diyos na patawarin tayo ng hindi nababayaran. Ayun po yung aking natutunan sa aming pag-aaral. Yung forgiveness, yun yung pinatawag kita. Hindi po pwede. Ang forgiveness is a legal term. Mapapatawad mo lang isang tao kapag binayaran niya ang utang niya o pagkakamali niya. Kaya hindi ng Diyos. Mapapatawad ka lang ng Diyos kung nabayaran mo ang utang sa Kanya. Pasalamat tayo sa Diyos. Hindi natin kaya, pero binayaran niya. And this is the reason kung bakit natin ginuginita ito, yung ginawa ni Jesus Christ. To remind us, hindi lang basta to remember, hindi magpasalamat tayo at makipagkaisa tayo na kung hindi sa ginawa ni Jesus Christ, wala tayong kapatawaran at hindi tayo makakarating sa kalangitan. Maliwanag po kayo mga kapatid? Pasalamat tayo. Napili niya tayo para maunawaan natin yung Ebanghelyo. Okay? At sabi pa sa 2 Timothy chapter 1 verse 9 na nagligtas at tumawag sa atin para sa isang banal na gawain. Gusto niya na mapabanal tayo. Ginawa niya ito hindi dahil sa anumang nagawa natin kaya na-accomplish o may potential tayo o degree natin, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob. Sa simula pa, ito'y binigay niya sa atin sa pamamagitan ni Yesu Cristo. Maliwanag po yan. And then sa chapter 2, verse 2, verse 9 sa atin, pagtiisan po ang lahat ng bagay alang-alang sa mga hinirang ng Diyos upang magkaroon sila ng kaligtasan at walang hanggang buhay na mula kay Yesu Cristo. So ito po yung sinasabi ni Pablo kung bakit nagkaroon siya ng missionary journey. Nagtiis siya, anumang hirap, ang dami niyang secret. Alang-alang saan? Sa mga hinirang ng Diyos. Kinakailangan mayroong mangaral. And this is the reason kung bakit nagpapadala tayo. Bagmat sila hinirang, kinakailangan marinig nila ang Ebanghelyo tungkol sa ating Panginoon. At sa magitan ng pagkarinig nila, mag-response po sila. Okay? So yan po ang makikita natin na maliwanag na sinasabi sa banal na kasulatan. Tingnan pa natin sa Revelations chapter 13. Tingnan natin sasamba sa kanila ang lahat ng nabubuhay. Ito po yung mangyayari sa future, sa ibabaw ng lupa. Maliban saan? Sa mga taong pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay, magmula pa ng likhain ang salibutan. Ang aklat na ito'y iniingatan ng kordero. So in the future po, may dadating na halimaw, at yun yung Antikristo. Sabi, ang lahat daw ng tao ay sasamba sa kanya ang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Pero sino yung exempted na hindi sasamba? Maliban saan? Sa mga taong ang pangalan ay nakasulat saan? Sa aklat ng buhay. Kailan pa isinulat yun? Bukas? Sa makalawa? Kahapon? Kailan? Mula pa ng likhain ang sanlibutan. O ngayon, ang tanong, baka nababago yun. Merong mag-alter mo. Sino ba nag-iingat? Ang aklat na ito ay iniingatan ng korderong pinatay. Wow! Nakasulat ang pangalan nyo. Hindi pwedeng lagyan ng snowflake o kaya a-alter. Hindi. Pag nakasulat ang pangalan nyo, siguro, nakasulat ba ako dyan? Sisilipin mo, pag yung ayuda, ano ba pangalan ko? Ano ba pangalan ko? O, pag pumasa sa board exam, ano ba pangalan ko? Pag wala na ko, frustrated ka ba? Kung ayuda na, nagpapakamatay ka. 1,000 lang yan. Mga kapatid, sana ma-appreciate nyo na ang pangalan nyo ay nakasulat
sa aklat ng buhay na noong pa man, bago pa nilikha ang mundo, nakasulat na. Okay? Kung merong mga tao na darating sa panahon ay sasamba sa halimaw kasi ang halimaw nagbibigay ng pita ng mata, pita ng laman, kapalalo sa buhay. Ganun ang ginawa ni Satanas, di ba kay Jesus? Ibibigay ko sa iya. At tumakit, sampay mo lang ako. Maraming tao ganun. Pero ang totoong mga hinira at pinili ng Diyos, never silang sasamba. Kasi ang pangalan nila ay nakasulat bago pa nilikha ang mundo. Ayan. Sabi niya sa verse 20, chapter 17, verse 8, sabi niya, ang halimaw, yung sabi nga sa inyo, Antikristo, na nakita mo ay buhay pa noong una, ngunit patay na ngayon, muli itong lilitaw, buhat sa bangin na pakalalim, kasi iyano siya 1,000 years, ay tuluyang mapapahamak. Ang mga taong nabubuhay sa lupa, na ang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay, so meron pang mga believer noon na nabubuhay noon. Pero ang pangalan nila ay nakasulat sa aklat ng buhay mula pa ng likhain na sa libutan. Ulit pa ulit ito, ha? Matagal na nakasulat yun doon. Ay magugulat kapag nakita nila ang halimaw sapagkat pinatay na sila, ngunit muling lilitaw. Okay? Ang maliwanag po dito again, na talagang ang pangalan ng mga hinira, pinili, ay nakasulat na po sa aklat ng buhay. And then sa Revelations 20 verse 15, sabi niya, itinapon sa lawa ng apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Ito naman yung pangalawa. Kung hindi ka nakasulat, Pastor, anong mangyari pag hindi nakasulat? Ayun, taka sa lawang apoy sa impyerno. Sad to say, diba? So, kaya po makita natin mga kapatid, paano po tayo pinili? Sabi po doon sa 1 Peter 1:2, sabi niya, according to the foreknowledge of God. Sabi niya po diyan, pinili ng Diyos, Ama, ayon sa kanyang kaalaman, o sa English word, foreknowledge of God, upang maging mulat-mula pa, at pinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Jesucristo at nililis sa pagitan ng kanyang dugo. Sumagana nawa sa inyo ang pagpapala at kapayapaan. Okay? So, paano po tayo pinili? Sabi ay, pinili po tayo before the foundations of the world. Okay? Diba napakaganda po noon? Dahil ano? Dahil ba ang pagpili niya ay dahil, galing nito, mahusay ito. Maraming na-accomplish ito. Naging bayani ito. Maraming natapos ito sa pag-aaral. Yung ba ang dahilan kung bakit na tayo pinili? Hindi. Pinili niya tayo because He sovereignly determined to set His love for us. His own holy purpose, which we may never fully understand. Ang dahilan po ay dahil po sa kanyang nais ipakita yung pag-ibig niya sa atin at meron siyang banal na layunin sa atin. Okay? Sabi po dyan ay, according to the foreknowledge of God, the question, ano ba ibig po sabihin noon? Ang sabi ng iba, ang pagkaintindi daw sa foreknowledge, sabi na ito, well, it just means that He knew before what we were going to do. Para bang manghula ang Diyos. Alam ko, gagawin mo ito. Pupunta ka doon. Pupunta ka sa simbahan. Magbibigay ka. Pipiliin kita. Yun ang pagkaunawa ng iba. Okay? O kaya naman, sabi niya, knowing before kung ano yung gagawin nila at yun ang magiging basihan ng kanyang pagpili. Okay? Na-anticipate niya na kung ano yung gagawin mo in the future, kaya kanya pipiliin. Yun po ang pagkaunawa ng iba. Pero hindi po yun totoo. Ang totoo, ang foreknowledge is a deliberate choice. Siya po yung nagpapasya according to His mercy. Hindi yung base sa gagawin mo o nagawa mo o gagawin mo. Hindi po yan na ito ay nakikita niya in the future. Pagka-graduate ito, magtatrabaho to, magiging masipag to, maglilingkod to, kaya pipiliin ko siya. Hindi po yun. Okay? At ang dahilan kung bakit na tayo pinili ay maliwanag po na sabi po ay
Kung paano, sabi dito sa 1 Peter chapter 2 verse 6, sabi niya, I lay in Zion a chosen stone. Okay? Sabi niya, sapagkat sinabi ng kasulatan, tingnan ninyo, niligay ko sa sayo ng isang batong panulukan, pinili at mahalaga. Hindi mapapahiya ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. Dito makikita po natin na kung paano pinili ng Diyos Ama si Jesus Christ, gayon din ang Kanyang pagpili. Okay? Bago pa ho nilikha ang mundo, nung nagkasala si Eva, si Adan, wala yung plan B. Bago pa niya nilikha ang mundo, alam niya na ang mangyayari. Kanya? Hindi yung dahil sa ating gagawin. Kaya niya ginawa yun, dahil nagkasala si Eva, si Adan, may plan B ako. Dadaling ko ang anak mo. Hindi rin naman naisip niya na balang araw, ipapanganak ni Maria si Jesus. Pagkatapos, mabubuhay siya, okay? At kapag maayos yung kanyang ginagawa, pipiliin ko siya. No? Bago pa po nilikha ang mundo, pinili na po si Jesus. Kung paano pinili si Jesus, we have been chosen, elect, and predestined in the same way Christ was chosen by God to fulfill a holy purpose. Nakanya niyo po ba yan? Kung paano po pinili si Jesus Christ bago pa nilikha ang mundo, hindi ng pagpili niya sa akin. Okay? Ganun po ba yun? Sabi diyan sa Isaiah chapter 42 verse 1, sinabi ni Yahweh, narito ang likod ko na aking hinirang, ang aking pinili. Kita niyo? Antes pa, pinili na si Jesus Christ at lubos na kinalugdan, ibinuhos ko sa Kanya ang aking espiritu, ang siyang magpapairal ng katarungan sa mga bansa. Okay? And then, maliwanag po yan, paspasan na lang po natin, medyo, sabi niya, He is chosen, si Jesus Christ ay pinili, tayo rin ay pinili. He is chosen by absolute sovereignty of God. Ang basihan po nito ay yung kapangyarihan ng Diyos, ang pagpili niya kay Jesus Christ. Ngayon din, tayong mga mananampalataya, ang basihan niya po ay yung absolute sovereignty of God. Okay? So, hindi po question niya na tumitingin siya sa history at doon po siya nakabase yung pagpili niya. Okay? So, mali po yun. Okay? So, hindi po siya titingin, teleskopyo, titingnan niya, marami, mangyayari ito, magbabago ito balang araw, hindi po siya. So, kapag ganoon, ina-assume po natin na ang Diyos, ang tao, ay meron po kakayanan na saliksikan ng Diyos. Maliwanag po yun. Ang tao ay hindi lumalapit sa Diyos kusa. Kaya lang po siya napunta, may hinihingi lang siya. Hindi ang Diyos ang gusto niya. Okay? Ang mangyayari po noon ay ang salvation mo ay human works at nagiging second class na lang si Jesus Christ, ang Diyos. Kasi nakabase ang pagpili niya dahil sa ginawa mo. Okay? So ito po ay maliwanag na kumukontra sa sinasabi ng Scripture. Maliwanag po ang sinasabi ng Scripture, ng salita ng Diyos. Scripture teaches that God is sovereign, siya ay makapangyarihan, hindi ang tao. That man cannot have any credit for believing, yung kahit yung pananampalataya niya, tatay nanay ko pastor, mananampalataya kaya naging mananampalataya ko. No, that man cannot and does not seek God. At ang salvation is not a human work, hindi dahil sa sarili niya at all, and God is never a victim of the choice of men. Hindi po siya biktima. O dahil pinili mo siya, pipili na rin kita. Hindi. He is sovereign and we are chosen. Siya ang makapangyarihan at tayo pinili. Kagaya ni Jeremias, sa Jeremias chapter 1 verse 5, basahin niyo po, sabi niya, bago pa Jeremias was chosen before he was even born out of his mother's womb. May nagawa na ba si Jeremias sa tiyan? Kaya po ang pagiging born again ay isinulat po, itinulat sa ipinanganak na muli. Ang bata ba, may na-accomplish na pag nasa tiyan pa siya? Gumagapang na ba siya? Iniiri pa nga ng nanay para lumabas na wala siyang pusa. Tama po ba? Ganun po ang kaligtasan. Ang pagiging born again. Hindi po gawa ng bata. Si Jeremias, wala pa siya na-accomplish, pero pinili na siya ng
Nakita niyo po ba yun? Okay? So, pero makita natin na pinaili siya, ito ay napakalaking biyaya. Kaya maliwanag po mga kapatid, bilang mga mananampalataya, sana masabi nyo, I am a Christian. Bakit? Because God chose me before the foundation of the world. Wow. Naintindihan niyo po ba yun? Sana makita natin na yes, and that salvation choice was activated. Kaya lang po nangyari yan. When the Spirit of God moves your heart to believe. Kung sa sarili mo, wala. Ang regeneration po ay pagkilos ng Banal na Espiritu. Kinakailangan merong mangaral ng salita ng Diyos, kikilusin ka, bibigyan ka niya ng repentance at maniniwala ka sa Diyos. And your being chosen does not come to reality without your faith. Magkakaroon ka ng pananampalataya, pero yung faith na yun, galing din sa Diyos. That too is the work of the Spirit. Okay? Kaya maliwanag mga kapatid, sa tapos-tapusan, in the doctrine of the sovereign choice of God, ito po ay tinatawag the most pride-crushing doctrine in the Scripture. Yung nagmamalaki, yung mga may pride, nakala nila, kaya nilang isave ang kanyang sarili, dudurugin po ito. Okay? Kasi it devastated our pride, dudurugin po nito na because nothing in our salvation has anything to do with us. Wala kang nagawa. Okay? So, we are moved by the power of God having been chosen. Kaya ka lang nanampalataya, nagsisi, kasi kinilos ka ng Diyos. Okay? Tingnan mo yung sarili mo. Analyze mo talagang tamad ka. Ayaw mo. Tama? Hirap mo pilitin eh. Sasabihin ng iba kung may time ka pa. Wala ka naman talagang time. Nahihiya ka lang. Maging pakatotoo tayo. Kaya sana makita natin na napakaganda po ito matutunan natin na tayo napili ng Diyos dahil sa kanyang sovereign choice. And then, the most holy promoting doctrine, kasi tinuturo po sa atin to na lagi tayong maging mapagpasalamat at dapat tayong mamuhay para sa Kanya at any price. Okay? Dapat po mag-consume po tayo ang ating buhay ng pasasalamat at pagsunod sa Panginoon. So pag natutunan po natin kung the doctrine of sovereign choice. Pangatlo, the most holy promoting doctrine. Kasi po, ito po ay nagbibigay sa atin na talagang mamuhay po tayo ng may kabanalan sapagkat ang Diyos ay banal. At pang-apat, the most strength-giving doctrine. Bakit po? Because it would bring peace to every situation. Kaya kapag kayo po ay naniniwala sa pagpili sa Diyos, hindi kayo natatakot mamatay. Kung may ka man ang plano, ano man ang mangyayari, hindi ka natatakot. Very peaceful ka. Di ba? Kasi ang Diyos ang may kapangyarihan. Yung pagpili mo, yung buhay mo, ay nakasalalay sa Kanya. Maging kamatayan mo, hindi ka natatakot. Very peaceful ka. At yung pang-lima, the most joy-producing spiritual privilege. Bakit? Because it is the only hope. Ito ang tanging pag-asa na tayong mga sirang mga makasalanan, wretched sinner. Mapagpasalamat tayo for anything, above all things, dahil pinili niya tayo. Di ba? Kaya sana makita natin na ang Diyos ang pumili sa atin, ang ating Panginoong Jesucristo, at ito ay napakalaking pribileyo. Okay? So, tandaan po natin na we are chosen by God. At ang pagpili nito ay eternal. Sabihin ay pangwalang hanggan. The choice is unequivocal. Ibig sabihin ay very clear, precise. Okay? Hindi malabo. Hindi rin mababago. Hindi malalagyan ng snowflake. Hindi ma-alter, hindi mapapalitan.
It cannot be altered. At sana, sa katotohanan ito, ito'y magbigay sa atin ng kapayapaan. No matter what happened to us. Very peaceful tayo na tayo ipinili ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa mga katotohanan ito. Dahil dito sa katotohanan ito, ay lalo ka namin pasasalamatan at lalo ka namin sasambahin. At iukol po namin ang aming buhay na talagang merong dedikasyon o affection sa iyo. Kasi ikaw, bago pa nilikha ang mundo, isinulat mo na yung aming pangalan. Nahabag ka sa amin para ang aming buhay ay maging vessel o sisidlan ng iyong habag at makita ang iyong kaluwalhatian sa daigdig na ito na makasalanan. And Lord, we thank you so much at humingi kami ng kapatawaran dahil sa hindi namin pagpapahalaga, pagbibigay ng oras at panahon at pagmamahal sa iyo, Panginoon. And Lord, I hope sa aming natutunan ngayon, baguhin mo po kami. Gamitin mo ang aming buhay na talagang makita namin na ikaw ang pinakamahalaga para sa amin. Makita namin ang kayamanan ng magandang relasyon na ibinibigay mo sa amin dahil bunga ito ng iyong pagpili sa amin. And we thank you, Lord, so much sa pagmubay ng iyong Espiritu sa amin. Gabayan mo kami na ipamuhay ito at laging isa-isip, Panginoon, ang mga bagay na mula sa iyong mga salita. At ito ay maaasahan po namin. Lord, kalakit din ang aming panalangin, ang mga tao na hanggang ngayon nakapakinig ng iyong salita na walang pagpapahalaga. Nawa, pakilusin mo ang iyong Espiritu na bigyan sila ng pagsisisi upang magkaroon din sila ng pananampalataya sa iyo, na ang kaligtasan nila hindi sa magitan ng kailang gagawin o sa relihiyon o kailang paniniwala, kundi sa magitan ng na-accomplish ng aming Panginoong Jesucristo nung siya'y mamatay sa krus. Ito po, Panginoon, ang aming samot-dalangin, ang iyong habag sa mga hindi pa kumikilala, nagsisisi sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tuloy po natin ang Panginoon.